Nung una, tolerable pa. Kaya lang every time na mag-BBJ ako, ganun siya. Nakaka-hurt ng feelings. I don't know kung mababaw lang ba tong dahilan ko to feel this way. Na as of now, hindi ko pa rin siya kinakausap. 29 years old na ako at masasabi ko namang may stable job ako. I'm a public school teacher. I'm 3 years married. Before kami magpakasal, we've been together for almost 8 years ni hubby. Okay lang naman kami. Medyo mas malakas lang talaga yung energy niya when it comes to love making. Pinagbibigyan ko naman siya kasi of course responsibilidad ko yon bilang asawa. But one time, while busy ako sa blue job, nag-i-scroll siya sa cellphone. Hinayaan ko siya kasi baka may importante siyang chinecheck. I was expecting na vice versa yung mangyayari. Kaya lang, pinatapos lang niya ako mag-BJ and then dun lang siya nag-off ng cellphone. And then natulog na kami. Hindi ako nagtanong kasi sabi ko baka pagod siya. At nasundan pa yon. Madalas na siyang mag-request ng BJ kaysa yung mag-love making kami. And every time na nag-BBJ ako, he was holding his cellphone. And that's the time na naisip ko siguro na nanonood siya ng porn while I'm doing the job. Kasi after ko na mag-BJ, chinecheck ko yung phone niya kaya lang walang nakalagay sa recent apps. Deleted na. Nung una parang tolerable pa kaya lang every time na mag-BBJ ako ganun siya. Kaka-hurt ng feelings. I don't know kung mababaw lang ba tong dahilan ko to feel this way. As of now, hindi ko pa rin siya kinakausap regarding sa ganitong nararamdaman ko. I'm your silent listener na una kong narinig ang real talk advice mo sa TikTok. Na I can imagine na magme-message ako sa'yo. Mami Lynn, I just need an advice. Letter sender, Lala. Love making ba yung siya lang yung nakakaraos? Love making yung sa kanya lang yung pabor? Love making ba yung busy sa ibang bagay habang ikaw busy sa kanya? Is that love making? Kasi for me, hindi. Kababuyang literal, yun. Hindi babae ang hanap niyan, Miha, sorry. Lahat naman ng mag-asawa nag-e-explore. Pero yung ganyan na siya lang, parang lugi ka naman. Tsaka bakit hirap kang kausapin? Ang lagay ba, ikaw pa yung nahihiya? Paano mariresolve kung ikaw lang yung nakakaalam? You have to speak up nang malaman mo why. Actually, binabastos ka na nga eh. Why confronting him sa problema hirap ka? Tsaka yung ganyan treatment, hindi nyo dapat yan pinapatagal. Na paano umabot ng 8 taon yung relasyon nyo at umabot pa yan sa kasalan pero walang proper communication. Mahirap bang sabihin na ina ka, nakakabastos ka naman, diyan ka na nga. Huwag mong pagbigyan pag same pa rin. Hayaan mo siyang mabitin. Pinamimihasa mo eh, kaya nakakaulit. May sabihin mo yung nararamdaman mo kasi when it comes to relationship, na kesyo live-in or mag-asawa, required yun. Tsaka diba nasa seminar yun? Kaya marami naghihiwalay sa tunay kasi may mga babaeng kagaya nyo na dinidibdib at nananahimik lang. Nakalimitan sa mga misis dito. Bakit sa ganyang bagay mag-isang pinaglalabanan? Ba't sa ganyang bagay hiyang-hiya kayo? Pero pag isyong pera, dun lang mag-iingay. Dapat same lang yung atake. Raise up pag sikmuray di sapat. Raise up pag tratong pork ka na, Mima.